Dear Mommy Onyx, umpisahan, Mommy Onyx, ang aking bigyan nyo ng oras ang aking liham ng nakaraan. Mommy Onyx, sobra akong nagpanik nung time na sinundo ako ni Carlos. Sa gabing iyon, Mommy Onyx, at sinabi niya sa akin na may nangyari kay Josefa. Sobrang lakas ng kaba ng aking dibdib ng panahon na iyon, Mommy Onyx. Dahil hindi ko talaga lubos maisip na plano lang pala iyon ni Carlos upang ako ay kanyang malinlang at madala niya sa lugar kung saan gusto niya akong dalhin. Subalit, Mommy Onyx, nung mag-ring ang aking phone, nalaman ni Carlos na si Josefa ang tumawag sa akin. Pilit niya itong kinukuha sa akin, subalit hindi ko ito hinayaan na makuha niya. Gusto niya itong abutin hanggang sa mawala sa focus ang kanyang atensyon sa pagdadrive. At nung makita ko na may paparating na malaking truck, Mommy Onyx, na ubod ng liwanag ang kanyang ilaw at sinabayan pa ito ng malakas na busina ng malaking truck, nagulat ako, Mommy Onyx, at bigla akong kinabahan. Parang doon na mag-end ang aking buhay nung gabing iyon, Mommy Onyx. Ang huling naalala ko sa aksidenteng iyon, Mommy Onyx, bago ako panawan ng ulirat, ay ang napakalakas na preno na ginawa ni Carlos, Mommy Onyx, at sumalpok kami sa isang malaking truck. Hindi ko alam kung ano na ang nangyayari pagkatapos nung marinig ko ang napakalakas na pito sa aking tenga, Mommy Onyx. Hanggang sa unti-unting nagdilim ang aking paningin. Kaya, nasaan ako? Nasaan ako? Juan Carlos. Juan Carlos. Abigail? Gising ka na? Sandali lang, ha? Tatawagin ko ang doktor. Sandali lang. Diyan ka lang, Doc! Doc! Nandito siya, Doc. Gising na si Abigail. Miss Abigail? Doc. Welcome back. Kumusta ang pakiramdam mo, ha? I-check ko muna yung kanyang vital signs. I-check ko muna si Miss Abigail. Sige ho, Doc. Maraming salamat. Okay naman ang kanyang heartbeat. Okay din ang daloy ng kanyang paghinga. At nagre-response na rin yung kanyang mga mata. Kailangan lang muna niyang obserbahan for 5 days at pag okay na yung pakiramdam niya at wala ng delikado na sign para kay Miss Abigail, pwede na siyang i-discharge dito sa hospital. Congratulations, Miss Abigail, at nakasurvive ka sa iyong mga pinagdaanan about sa accident. Maraming salamat, Doc. Sige, maiwan ko muna kayo at magra-round pa ako sa ibang mga pasyente. Welcome back again, Miss Abigail. Excuse me. Abigail, kumusta na pakiramdam mo? May kailangan ka ba? Okay ka lang ba? Ha? Gusto mo bang kumain? Anong gusto mo? Sabihin mo sa akin at bibilhin ko. Naku, pinag-alala mo ako masyado, Abigail. Salamat sa Diyos. Okay ka na. Juan Carlos, huwag kang mag-alala. Narinig mo naman yung sinabi ng doktor na okay na ako, di ba? Kailangan ko munang manatili dito for 5 days dahil sa
Kailangan nila akong obserbahan. Magiging okay din ako, huwag kang mag-alala. Juan Carlos. Ano yun, Abigail? May kailangan ka ba? Gusto ko lang malaman kung anong nangyari kay Carlos. Kumusta siya? Anong nangyari sa kanya? Pagkatapos ng aksidente, anong balita sa kanya? Yung tarantadong yun. Huwag na lang nating pag-usapan ngayon sa kanila. Juan Carlos, ngayon na gusto kong malaman anong nangyari pagkatapos ng aksidente. Anong nangyari kay Carlos? Sige, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Makinig ka. Bakit sinundo ni Carlos si Abigail sa bahay? Saan niya ito dadalhin? Sundan ko sila. Ayan. Nakasakay na si Abigail at si Carlos sa sasakyan. Pero bakit parang nagmamadali sila? Bahala na. Sundan ko lang sila. Saan sila pupunta? Bakit parang palabas na ito ng Cebu City at papunta na ito ng Daan Bantayan? Dadalhin ni Carlos si Abigail sa resort nila? Bakit kaya? Diyos ko! Mababangga sila! Parang nagiwang-giwang yung sasakyan ni Carlos. Diyos ko! Abigail! Diyos ko! Nadisgrasya sila. Tatawag ako ng ambulansya. Diyos ko, Lord. Carlos, wala ka nang mapagpipilian kundi ang sumurinder. Meron kaming warrant of arrest para sa iyo. Ikaw ang mastermind sa mga nawawalang mga babae dito sa lugar natin. Kaya meron kang karapatang manahimik habang babasahin namin ang iyong warrant of arrest. Kung wala kang abogado, mabibigyan ka namin ng abogado. You have the right to remain silent. At ang lahat ng iyong sasabihin ay pwede itong magamit laban sa iyo. Men, usasan na yan. Ay, sir. Nahuli na namin si Carlos, Abigail. Wala na siyang kawala sa kaso na nakasampa sa kanya. Ngayon, nakabinbin ang kanyang kaso at nasa kulungan na siya. Siya ang mastermind sa mga nawawalang mga kababaihan dito sa lugar natin. Ang iba, marami kaming nailigtas dahil sa search warrant ang kanyang resort. Marami kaming na-rescue. Yung iba hindi na nakikita.
at may mga nakalibing na mga wala ng buhay at wala ng mga organs sa backyard ng kanyang resort. Salamat na lang at sa panahon na yun, naabutan ko kayo na sinundukan ni Carlos, dahil kung hindi, baka kung ano yung sinapit ng mga kababaihan ay sasapitin mo rin. Diyos ko, salamat sa Diyos. At nailigtas ninyo yung mga tao na nabiktima ni Carlos. Salamat sa Diyos. Mami Onyx, simula sa gabing iyon nung malaman ko ang sitwasyon ni Carlos, hindi na ako nakibalita kung ano nang nangyari sa kanyang kaso o kung nakalabas na ba ito o tuluyan ng nasintensyahan, Mami Onyx. Wala na rin akong balita sa aking tiyahin at sa aking mga pinsan dahil hindi na rin nila ako ginugulo. At sa ngayon, masaya kaming magkasama bilang mag-asawa ni Juan Carlos, Mami Onyx, at biniyayaan kami ng isang anak. Patuloy ang aming buhay, Mami Onyx, na masaya at nagmamahalan. Hanggang dito na lang, Mami Onyx, ang aking liham ng nakaraan. Buong puso akong nagpapasalamat sa iyong time at sa iyong panahon, Mami Onyx, na nilaanan mo ng oras ang aking liham ng nakaraan at binigyan mo na ito ng buhay. Nagpapasalamat din ako sa iyong mga taga-listener at taga-suporta ng iyong programa, Mami Onyx. Naway marami kayong natutunan sa aking istorya ng buhay. At naway patuloy ninyong tangkilikin ang programa ni Mami Onyx dito sa kanyang channel na pinamagatang Ang Liham ng Nakaraan Short Story. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang. Nagmamahal, Abigail.